ating po mga OFWs. Mga pagmamalupit gaya ng pananakit at hindi pagpapasahod ng tama ang ilan po sa pinagdaanan ng mga kababayan nating OFW sa Middle East. Gaya po ng kababayan nating OFW sa Jordan na si Arnisa Kadinggilan. Kumakatok po siya ngayon sa ating Excess Baggage, the OFW Stories, para matuldukan sa lalong madaling panahon ang kanyang kalbaryo. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Isa na namang kababayan nating OFW ang lumapit sa ating programa para humingi ng tulong. Siya si Arnisa Kadinglan, OFW sa Jordan. Reklamo niya ang hindi makataong pagtrato ng kanyang amo at pamilya nito. Ayon kay Arnisa, maayos naman daw ang pagtrato ng amo niya sa unang taon ng kanyang pagtatrabaho. Tama rin naman daw ang pagpapasahod sa kanya noon. Ngunit nang tumagal na si Arnisa, ay hindi na siya binabayaran nito. Bukod dito, madalas na din daw siyang sinasaktan ng kapatid ng kanyang amo dahil sa mga mabababaw na dahilan. Nais ni Arnisa na makauwi na sa kanyang pamilya sa Pilipinas upang mahinto na ang pananakit sa kanya. At syempre, tutulungan din natin si Arnisa na masingilang sahod na di pa nababayaran sa kanya. Ang sahod na halos katumbas ng isang dekadang tapat na pagtatrabaho. Okay, so makakasama natin ngayong umaga ang pinsan ni Arnisa Kadinggilan na si Wada Candalayang. Magandang umaga, Wahida. Morning. Magandang sir. Magandang umaga. Oh, good. Sige. Mama Wahida, maaari niyo po bang ibigay sa amin ang detalye po ng ginagawang pagmamaltrato po kay Arnisa at gaano kadalas po mangyari ito, ma'am? Kasi ito sa kanya kasi kapatid at mag-ugat. Yung ako po na mismo po, kung kalit po yung kaya na matandang lalaki. Hindi Wahida. sa pinag-ibig. Wahida, sandali lang ha. Hindi malinaw ang garbled ang signal ang dating mo dito sa studio. Saan ka ngayon? Wahida. Sentral Malamok. Sige, tawagan ka namin uli ha. Tawagan natin uli para malinaw. Okay? Di ba ano? Malinaw ang kanyang signal. Anyway. Mamaya Tito Alj, makakasama rin natin si Yusek Hans Kakdak para magbigay ng assistance sa ating Ayan kababayan. si Yusek Attorney Hans Leo Kakdak. Sir, good morning. Ang administrator po ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang umaga po at maraming salamat again sa pagpapaunlak ng aming pong request. Magandang umaga, Sir Aljon, Ms. Tayan, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. Sipag-sipag ni Attorney Kakdak. Maraming salamat din, sir, sa tulong na ibinigay ninyo kay Carolina Bendijo. Yung pong humingi ng tulong sa Sabah. O, nag-usap po tayo sa radyo na gusto na rin umuwi. Ito naman, panibagong OFW, nakaranas po ng pagbabaltrato naman sa ibang bansa. Opo, so again, Sa Jordan. Sa Jordan. Yung sahod din daw po niya, almost 10 years, isang dekada na pong hindi tama pong pagpapasahod sa kanya. At minamaltrato po siya nung kanyang amo. Nakita nga po natin, may mga pasapa siya sa kanyang ilalim ng mata. Opo. Ano po kaya ang tulong na maaari po nating ibigay, Yusek Kakdak, kay Arnisa? Opo, unang-una po, aalamin ko yung contact number niya para matawagan kaagad siya kasi ang isang basic na tulong natin sa kanya ay makausap na siya ng tauhan ng Dole Polo OWA sa Amman, Jordan para ma-assure siya na tutulungan siya kasi pampakalma rin yun ng kanyang kalooban. And then pangalawa, kakausapin yung kanyang agency doon sa Jordan. I doubt kung meron pa siyang agency dito sa Pilipinas kasi sa pagkadinig ko matagal na siya sa Jordan. But meron pa yan siya malamang na agency doon sa Jordan mismo. So kakausapin niya yung agency niya. Pangatlo, yung pamahalaan doon, yung Ministry of Labor. Katuwang natin sa pagbibigay ng proteksyon sa mga OFWs natin, lalo na yung OFW kasambahay. And then of course, kung kinakailangan, sana hindi na kailangan, pero kung kinakailangan na sa pilitan ang pag-pull out sa kanya o pagligtas sa kanya doon, dahil papatawag din yung kanyang employer, pero kung nag-resist yung employer, doon na hingin na tayo ng tulong sa kapulisan sa Jordan.
Opo, okay. Nasa kabilang linya ng ating telepono, Attorney Leo, ang kamag-anak ni Arnisa. Arnisa, no? Si Wahida. Wahida, are you there? Yes, sir. Dito na. Okay. Nandyan sa kabilang telepono si Attorney Kakdak ng OWA. Anong nais mong iparating sa kanya? Hihingi na lang po kami ng tulong sa maharap. Sino ba may gusto kong may kaalaman tungkol na ito. Kasi kami po, wala kaming masyado. Sir, hihingi na lang po kami ng tulong. Opo. Attorney Kakdak, opo. Opo, huwag po kayong mag-alala at si OFW Arnisa ay sasigipin po natin. Ang sabi ko nga kanina, ang pinaka-basic dyan ay alamin natin yung contact number niya. Opo. Bibigyan na lang po sa akin. Parang pinakauna natin gagawin ay tawagan siya at makausap siya at mapakalma o maipsan ang kanyang kalooban dahil alam nating baka nababalisa siya or may agam-agam siya, nalulungkot. Kaya kailangan nating i-assure siya, natutulungan natin siya. Help is on its way para siya makauwi ng ligtas. Okay. Thank you, Wahida. No? Makikipag-ugnayan na lang kami sa inyo. Thank you so much, Wahida. Attorney Kakdak, mensahe na lang sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na ang mga OFWs natin sa abroad na nakikinig at nanonood po ngayon. Yes, ang mensahe po natin ay makakasiguro po kayo ng ating patuloy na serbisyo. Manalig po kayo. Meron tayong hotline yung 1348 para malaman po namin kung ano ang naisin yung itulog at aaksyonan po natin. Manalig po kayo at patuloy po ang aming suporta at tulong sa inyo. Salamat po. Alright. Maraming salamat po, Yusek Kakdak. Sa uulitin po at maraming salamat po at lagi po kayong available para po sa excess baggage to OFW Stories. Wahida, kapit lang at nandyan na raw ang tulong. Sabi nga, help is on the way ayon sa OWA.